Hello po, magandang hapon po sa inyo po mga ka-subscriber. Mag-reaction video lang po tayo, mag-upload ng ating video. Mag-ano lang po tayo po, mag-upload. Talagang grabe talaga ang pangyayari sa ating bansang Pilipinas po. No? Dapat po, pagbantayan po nila po yung impeachment. Pang-siyam na ng impeachment ngayon po, puro mga dispelenghado ang mga mga prosecutor na walang sapat na basihan. Kitang-kita naman po natin po mga ka-subscriber yung mga po nila pinaggagawa, pero yung depensa ni Bibi Sara, wag po sila mag kumpiyansa sa sarili nila, kasi po ang kalaban po nila is talagang kalaban ng bayan. Gagawin po nila lahat yan para masira ang ating BP Sara. Kaya tayo mga Pilipino, magbantay tayo. Gagawin talaga nila yang ipapa-impeach talaga nila yan, kasi salot sa kanila yan. Kasi kapag magiging presidente si BP Sara, yung mga anomalya nila sa flood control at saka sa GAA sa Baykam, yung mga malita-malita, talagang po yan, ipapakulong po yan. Diba sabi nga ni BP Sara, di bali niwalang hiya ninyo ako, kahit durubuhin ninyo ako, pero yung pananagot nyo sa bayan, hindi kayo makaligtas. Yun yung sinasabi po nila. Kapag mananagot ka, nagkakasala ka, mananagot ka sa bayan. Iba naman po yun yung sinasabing biro-biro lang. Kapag ikay nagkasala, pananagutan mo ang kasalanan mo. Yun pong ibig sabihin ni BP Sara, mananagot ka. Kaya po tayo mga Pilipino, bantayan po natin yung impeachment. Gagawin talaga nila po iyan na para ma-impeach si BP Sara para sa 2028 hindi na makatakbo. Yun po yun. Kahit sabihin naman natin na maraming nagmamahal sa mga pero mag-iingat din po, kasi gagawin talaga nilang lahat yan para ma-impeach si BP Sara. Gagawin talaga nila ang kapangyarihan, kasi hawak nila ang kapangyarihan. Kaya po gagawin talaga nila ang lahat ng makakaya nila. Ay sabi nga nila, kaya nila ibindalo, kaya po tayo po magmasid talaga tayo sa mga taong manturubo, kasi
kampi-kampi po yan sila eh. Kawawa po yung hindi sumasama sa kanilang mga maling gawain. Kasi ang kabutihan talaga ng tao, kung either na kahit marami pa kayong pera na mali naman, hindi naman tama ang ginagawa niyo. Mayroong iilang politika din na takot kasi may konsensya. Yun nga ang sinasabi ko noon po. Dalawa lang po ang makasalanan. Mabuti at masama. Kapag ang hawak mo is mabuti, lahat ng mali ayaw mo. Kung hawak mo ang masama sa sarili mo, lahat ng tiwali nasa sa iyo. Nakakamtan mo po yun. Kaya tayo bilang Pilipino, dalawa lang po ang pinaghahawakan po natin. Mga tao, dalawa lang po ang hinahawak. Po tayo dito nakaapak sa lupa. Masama, mabuti. Yun lang po. Sa dalawa na yun. Kasi kung pinabasihan po natin ang Ten Commandments of God, napapaloob na po doon ang Ten Commandments sa dalawa. Kung hawak mo ay kabutihan, yun po na napapaloob na po doon ang Ten Commandments. Ang masama din po doon, napapaloob din doon sa Ten Commandments na labag sa batas. Kaya dalawa lang po ang natin pinaghahawakan, masama o kabutihan. Kung nasa kabutihan ka, lahat ng gawain mo ayawan mo talaga. Kung mabuti ka, ayawan mo talaga ang kasamaan na gagawin. Yung pangungurakot, pang-aapi sa kapwa, doon na napapasaloob na po doon sa kasamaan. Kung ang kabutihan mo, lulupigin mo talaga ang masama. Ayaw mo talaga doon. Kaya yun yung si BP Sara, ayaw sa masama. Ang pinaghawakan niya, puro kabutihan. Yun po yun. Kaya tumiwalig siya sa masasama. Kaya nag-decision kaagad siya na bitawan niya ang mga kasama niyang masasama. Kasi ayaw niya yun sa sarili niya eh. Prinsipyo ang sa kanya eh. Ang sa kanya man lang, makatulong, magserbisyo sa mamamayan bilang Vice President, makatulong sa mga taong mahihirap, yung equal ang kanyang ginagampanan. Equal. Paano naman magiging equal ang gagawin po niya kung siya ay dinudurobo ng mga kasamahan po niya? Hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Yun po yun doon ng katotohanan. Kasi pilit nga siya isasama sa masama. Kaya ayaw po niya sa masama yun. Ang pinaghahawakan niya is kabutihan. Kaya yun, dinodorobo siya, binibigyan siya ng confidential fund na nilustay niya ng 125 lang po. Yan o, ay sa kanila bilyonis pag nanakaw sa Kabanawan. Diba? Saan ang station dyan? Hindi equal. Kaya po tayo po bilang Pilipino, huwag natin hayaan na lulupigin ang kabutihan sa masama. Bantayan po natin yan. Kasi tayo po ang magbeneficiary doon, mga Pilipino. Paano kung
masasama na talaga ang mamumuno dito sa ating bansa. Kawawa. Kawawa po tayo bilang Pilipino. Kasi bulong-gulo na ating bansa kung sa magano. Ang namumuno sa atin, yung walang hiya. Pwede tayo maltrato, pwede tayo bigyan ng kaso. Ganon yun. Kaya marami pong salamat, hanggang dito na lang video. Bye-bye!